Mantika na. Hello, hi mga nay! December na nga ngayon pero itong video na to ay no October pa. Sa pagkakatanda ko, eto pa nga yung bagyong Christine ba? Kita nyo na, sa sobrang tagal hindi ko na nga rin alam. Dahil nga bumabagyo nung araw na to, wala nga pasok yung mga bata. At halos tanghali na nga rin kami nagsibangon dahil nga maulan. Pero kahit na bumabagyo, may pasok pa nga rin sila bossing. Kaya inasikaso ko nga rin muna siya bago siya pumasok. At syempre, kaya ako may kape ngayon dahil tinimpla niya yon. O diba, sana all may taga-timpla. Anyway, pagkatapos ko nga magkape, sinampay ko nga muna itong mga i-dryer ko nung gabi. Kasama pa nga rin to nung nilabahan ko nung nakaraang araw. Na-dryer ko na rin naman to kasi nga, pag hindi ko to i-dryer, wala rin naman akong pagsasampayan dahil nga maulan. Buti na nga lang at kahit papano madami-dami pa rin yung hanger ko at hindi pa rin nauubos kakapalo sa mga bagets. Nung huli akong bumili ng hanger, 6 na dosena. Ngayon, hindi ko alam kung 6 na dosena pa ba yun kasi nga parang unti-unti naman siyang nagkakalagas lahat. Hindi ko alam kung napuputol ba siya dahil kinukuha na lang nila sa sampayan o dahil yun yung lagi kong pinapalo sa kanila pag mahukulit sila. Pero anyway, pagkatapos kong maihanger tong mga to, kahit umuulan kailangan ko nga pumunta ng palengke. Dahil birthday nga ni mama ngayon, balak mo magluto ng bilo-bilo at bibili nga ako ng mga gagamitin ko para doon. At syempre, bago ang lahat, outfit check nga muna tayo. Charay. Dahil nga maulan at maputik ang daan, nagbota nga ako. Hindi naman ako makapagsuot ng pajama or leggings kasi nga kapag kahinabahan ko, tatalsik din naman yung putik doon. Kaya naisip kong mag-short na nga lang. Ang tapang no, kala mo hindi malamig, nakasando pa. At ayan, kung nakikita nyo talaga namang masama ang panahon. Pang-alauna dapat yung pasok ko dito. Yun nga lang, ang sabi ng aking boss, wag na nga lang daw akong pumasok kasi matumal naman daw ang bentahan, gawa ng maulan nga. At sobrang pabor naman yun sa akin kasi nga magluluto ako para sa birthday ni mama. Actually, matagal ko na nga gustong lutuin yung bilo-bilo. Nag-iipon na ako ng mga ingredients dito Yung una kong binili, yung glutinous rice flour. Kasabay nun yung sago. Tapos nung sumunod na linggo, bumili naman ako ng gatas. Yung condensed milk na ubi flavor yung binili ko. Pag kasi pinagsabay-sabay ko silang bilhin, hindi ko nga kakayanin. Medyo pricey din kasi kapag sasabay-sabayin. O, kita nyo, ang tapang na lang above na ito. Kamakin nyo na kapag video na sa palengke. Huwag nyo nga lang dedekwatin yung aking basag-basag na cellphone at kahit basag-basag yan wala akong pampalit dyan. At saka marami akong stock videos dyan kaya kailangan ko talaga siya. Bumili nga lang pala ako dito ng 1 pirasong mais at 2 pirasong kamote. Tapos 3 o 5 pirasong saging. Konti lang yung sahog kasi naman magawa ko nga lang yung bilo-bilo. Lagi kasi namin tong niluluto sa store. Nilulutuan kami ng madam namin nito para sa merienda at talaga namang sarap na sarap kami. Kaya naman sabi ko magluluto nga ako nito sa bahay pero hindi ko nga siya magawa ng medyo matrabaho siya paglutuin. Tapos kapag day off ko lagi nga akong nasa labahan. Kaya naman pinush ko na nga siyang mailuto ngayon dahil birthday ni mama. Bumili nga rin ako ng bawang sibuyas at siling pansigang para sa lulutuin ni Papa na dinuguan. Bumili din kasi sila ng konting laman loob na pang dinuguan at haluan na nga lang nila ng puso ng saging para medyo dumami. Sa ibang tindahan na nga pala ako nakabili ng saging kasi nga dun sa una kong pinuntahan wala akong nakitang medyo maganda. Tapos bumili na rin ako ng gagamitin ni Kuya Will para sa activity nila at gagawin nilang lang model. Kailangan nga lang dito ng mga lobo tsaka straw para magsilbing lungs. Activity assignment nga nila to dahil nga wala silang pasok. Tapos nagpa-print na rin ako ng ilang module ni Kuya Von. Nagmo-module na nga lang sila kapag walang pasok para hindi naman sila malate sa mga lessons. Pagkatapos ko nga mamili ng mga kakailanganin, kahit maulan, lakad mode pa nga rin pa uwi. Sayang din naman kasi yung pamasahe, lalong-lalo na at sakto nga lang din yung dala kong pera. Namili nga ako ng lollipop para pasalubong sa mga bata. 4 nga yung bata dito. Kaya naman 4 din yung binili ko. Mahilig nga kasi sila sa lollipop. Yan nga yung laging hinihiling nila na pasalubong. Yun nga lang, nabibilihan nga lang namin sila kapag kasahod. Palagi kasi namin binibili sa kanila biskwit o kaya tinapay. Kaya kapag may dala kaming ganito na may design pa talaga namang tuwan-tuwa sila. Pagdating ko nga nagluluto na rin si Papa ng kanyang pang dinuguan.
Sakto naman din yung dating ko kasi hindi naman nga siya makakapagluto pag wala pa yung sibuyas at saka yung siling pansigang. Bago nga rin sila makapagluto, nanghihingi nga muna ako ng nyog sa kapitbahay. Sabi ko nga, manghihingi nga ako ng nyog kapalit ng bilo-bilo at saka biko. Kailangan kasi namin ng gata doon at wala nga kaming nyog, kaya nanghingi na nga lang kami, bibigyan na nga lang namin sila ng pangmeryenda nila. At pagkahingi ko nga ng nyog, nag-umpisa na nga rin magluto si Papa. Pagka ganitong may mga okasyon, si Papa talaga yung cook namin dito sa bahay, lalong-lalo na yung specialty na biko. Pagka kasi si Papa yung nagluto, talaga namang kompletos recados, lalong-lalo na kapag nagluto siya ng bihag niyang manok. Ay nako, adobo sa gata, tapos may pineapple pa, saan ka pa? Kita niyo naman na habang pahapon ng pahapon talaga naman palakas ng palakas ang ulan. At pagkatapos nga magluto ni Papa ng dinuguan, ito naman si Mama at magluluto ng kanyang ginawang bagoong. Nagawa nga sila ng bagoong alamang at lulutuin nga nila to ngayon dahil masarap din naman tong pang-ulam. At habang nagluluto nga sila, ito naman ako nagpe-prepare na din ng mga kakailanganin ko para sa bilo-bilo. Magluluto pa naman sila ng biko, kaya naman ito't inasikaso ko na nga ring hiwa-hiwain yung mga gagamitin ko. Pagkatapos nito ay patutulugin ko nga muna yung mga bata at aantayin ko munang maluto yung kanilang biko bago nga ako magluto nitong bilo-bilo. Natatawa pa nga ako dito kasi hindi ko nga alam kung paano ko tatanggalin itong mais. Hanggang sa sinabihan ako ni Mama na putulin ko nga muna sa gitna, saka ko nga siya tanggalin at mas madali nga pala pagka ganon. Sabi pa nga ng bunso ko dito, wag ko nga daw tanggalin at kainin na nga lang daw namin ng ganon. Ay nako anak, hindi nilaga yung gagawin natin sa mais, kundi isasahog natin sa bilo-bilo.
Nagsalang na nga rin sila dito ng malagkit at habang nagluluto nga sila dito ng pangbiko ay pinapatulog ko na nga rin yung mga bata. Matulog muna ka ako sila para pagkagising nila ikakain na nga lang sila. Maulan din naman kasi kaya nga kailangan silang patulugin para hindi rin sila palabas-labas. At saka marami talagang makulit habang nagluluto kaya sabi ko sa kanila matulog nga muna sila para walang magulo. Medyo kulang nga pala kami dito sa asukal para sa biko kaya naman yung nilagay ni Papa yung panutsa. Maulan nga kasi at may bagyo kaya hindi nga sila makalaot. Kaya naman ginawan nga lang ng paraan ni Papa para makapagluto sa birthday ni Mama. Alam niyo na love niya yon. Yee! At dahil tulog na yung mga bata at tapos na rin silang magluto, ako naman nga ang magluluto. Finally, at magagawa ko na nga rin lutuin to ng ako lang. Actually, nung nailuto ko to, nabitin pa nga kami. Kaya sabi ko, ay uulitin ko nga itong lutuin ulit. Medyo natagalan nga lang ako sa pagluluto dito ng sago. Dapat pala ay inuna ko ang nilaga yun. Pero kahit ganun, sulit pa rin naman at masarap yung mga niluto sa birthday ni Mama. Kaya yun lang po for this video. Thank you for watching.